Manny Pacquiao, mula kalsada hanggang kampiyon, ang tunay na pambansang kamao. Isang batang naglalako ng pandesal sa lansangan. Ngayon ay milyonaryo, world champion, senador, at tagapagtanggol ng masa. Paano niya nalampasan ang lahat ng unos? Paano siya naging alamat? Ito ang makulay na kwento ni Manny Pacquiao. Siya ang tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas, isang alamat sa mundo ng boxing at simbolo ng pag-asa para sa bawat Pilipino. Ngayon, samahan ninyo akong balikan ang kahangahang talambuhay ng isang dating batang mahirap na ngayon isa sa pinakakilalang Pilipino sa buong mundo, si Manny Pacman Pacquiao. Kabataan at simula ng buhay. Si Emmanuel Dapidran Pacquiao ay ipinanganak noong December 17, 1978 sa Kibawe, Bukidnon. Lumaki siya sa General Santos City. Sa gitna ng matinding kahirapan, bata pa lang, namulat na siya sa hirap ng buhay. Madalas siyang walang makain, natutulog sa karton, at lumalakad ng malayo para lang makapagbenta ng pandesal, tubig at sigarilyo. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, siya ay tumigil sa pag-aaral upang matulungan ang pamilya. Ngunit kahit gaano kahirap ang buhay, may pangarap siyang hawak ang maging isang boksingero. Pagsisimula sa boxing. Sa edad na 14, nagsimula siyang sumali sa amateur boxing. Kulang siya sa timbang, kaya nilalagyan niya ng bato ang kanyang bulsa para lang makapasok. Sa murang edad, naipakita niya ang bilis at tapang na taglay. Noong 1995, sa edad na 16, pumasok siya sa professional boxing. Laban sa laban, umaakyat ang kanyang pangalan. Isang suntok sa gutom, isang suntok sa pangarap. Unang international break. Ang unang malaking break ni Manny ay noong 2001 laban kay Lelo Ledwaba, isang defending champion sa Amerika. Si Manny, underdog noon, ngunit pinabagsak ang kalaban at nanalo ng IBF Super Bantamweight title. Dito nagsimula ang kanyang pag-angat. Sunod-sunod ang panalo kina Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez at Ricky Hatton. Isa siya sa pinakatatakutang boksingero sa buong mundo. Mga pagkatalo at pagbangon. Ngunit hindi lahat ng laban ay panalo. Natalo siya kay Eric Morales noong 2005 at isa sa pinakamasakit ang knockout loss kay Juan Manuel Marquez noong 2012. Maraming nangutya, marami ang nagtanong kung tapos na ba ang panahon ni Manny. Pero sa halip na sumuko, bumangon siyang muli. Ipinakita niya ang tunay na diwa ng isang kampiyon. Hindi sumusuko kahit ilang ulit pang bumagsak. The fight of the century. Taong 2015, naganap ang tinaguri ang Fight of the Century. Manny Pacquiao laban kay Floyd Mayweather Jr. Bagamat hindi siya nanalo, siya ang paborito ng masa. Siya mandirigmang lumalaban ng buong puso. Sa laban man o sa buhay, hindi siya sumusuko. Tagumpay sa labas ng ring. Hindi lamang boxing ang pinasukang mundo ni Manny. Noong 2010, nahalal siyang congressman sa Sarangani at noong 2016, naging senador. Ginamit niya ang kanyang kita sa boxing upang makatulong. Nagpatayo ng pabahay, paaralan at simbahan. Kilala rin siya sa pagiging born-again Christian. Iniwan niya ang bisyo at tumutok sa Diyos at sa pamilya. Sa mga interview,
Madalas niyang banggitin ang lahat ng tagumpay ko ay galing sa Panginoon. Tagumpay bilang ama at asawa. Kasama niya sa bawat laban ang kanyang asawang si Jinky. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang relasyon, pinili nilang magkaisa at magsimulang muli. 5 ang kanilang anak. Isa narito si Jimwell na ngayon ay nagsisimula na rin pumasok sa mundo ng boxing. Pagretiro at pamana. Noong 2021, tuluyan na niyang inanunsyo ang pagretiro mula sa boxing. Mahirap, emosyonal, pero alam niyang panahon na upang magbigay daan sa mas batang henerasyon. Iniwan niya ang boxing bilang kaisa-isang kampiyon sa 8 weight division. Isang record na wala pang nakakaulit sa kasaysayan ng mundo. Mensahe sa lahat ng Pilipino. Ang kanyang kwento ay patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Basta may pangarap, dasal at sipag, makakarating ka rin sa tuktok. Si Manny Pacquiao ay hindi lang boksingero, isa siyang alamat, isang inspirasyon, isang bayani ng bagong panahon. Ang pinakamataas na pagkilala. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa boxing, hindi lang sinturon ang napanalunan ni Manny Pacquiao. Tumanggap siya ng mga karangalang kinikilala, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Tinanghal siyang bilang Fighter of the Decade ng Boxing Writers Association of America. Noong 2009, siya rin ang kauna-unang Pilipinong inilagay sa Forbes list of highest paid athletes in the world. Nakatanggap siya ng doctorate degree in humanities mula sa University of Makati at ginawaran ng Legion of Honor ng Armed Forces of the Philippines. Pero sa kabila ng lahat, sinabi niya, wala akong kayamanan kundi ang aking pananampalataya. Ang lahat ng ito ay utang ko sa Diyos. Personal na pagbabago at advocacy. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Manny ay ang pagtalikod niya sa dating bisyo. Dating kilala sa sugal, alak at nightlife. Ngayon, isa na siyang aktibong tagapagsalita ng kabutihan at pananampalataya. Pinuksan niya ang Manny Pacquiao Foundation na layuning tumulong sa mahihirap, mga biktima ng sakuna at mga kabataang nangangarap. Sa puso niya, ang kanyang laban ay hindi lang sa ring, kundi sa paglaban sa kahirapan at kawalang pag-asa. Paalala sa mga kabataan. Sa bawat interview, lagi siyang may mensahe sa kabataan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Magtiwala kayo sa Diyos. Magtrabaho kayo ng tapat at alagaan ng pamilya ninyo. Sa kanyang mata, ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang manalo sa laban, kundi manalo sa buhay. Ang manatiling mabuting tao sa kabila ng lahat ng tukso at pagsubok. Kung na-inspire ka sa kwento ng buhay ni Manny Pacquiao, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para sa iba pang makabuluhang kwento ng tagumpay.